Welcome po sa ating pong bagong programa, ang Gospel of the Kingdom. At kami po ay nalulugod sa Diyos na buhay dahil binigyan tayo ng pagkakataon para makapag-broadcast at gamit po ang mga technology ngayon. Kaya nga po mga kapatid ay akin po kong inanyahan na panoorin ang video nito hanggang sa dulo para po magkaroon po tayo ng kaalaman tungkol sa Kingdom. Particularly sa sinabing the Gospel of the Kingdom. Ang ating pong pangunang verse dito, pambungan na verse, ay Matthew chapter 24, verse 14. Ang sabi po dito is, "And this Gospel of the Kingdom will be preached in all the world as a testimony to all nations, and then the end will come." So the testimony is the Gospel or the good news of the Kingdom. Life, death, and resurrection of Jesus Christ. Ngayon, meron po kami tayong kasama, ang aking co-partner, si Pastor Renier Tarayo, at ako naman po ay yung lingkod, Pastor Bong Tayag. Okay, at kami po ay magpapahayag ng mga pagpaunawa sa maraming mga bagay tungkol sa Gospel. Wala po tayong ibang pag-usapan dito mga kapatid, kundi about Gospel. Bakit na pa importante ng Gospel sa kaharian ng Diyos? Ito po yung dapat ninyong malaman. Kaya tutok po kayo hanggang sa dulo at nawa ay ang Banal Espiritu ay tulungan tayo para maintindihan natin ano ba ang tinatawag na the Gospel of the Kingdom. Sapagkat marami po ang nagsasalita, marami po nagtuturo about this one, pero ang kapahayagan na binigay ng Diyos sa amin ay isa sa iba namang tagapagturo na inyong napakinggan. Maaring mayroon kayong mga tanong na pwedeng masagot dito sa programang ito. Kaya, sigaw natin, the Gospel of the Kingdom! Ano ba itong Gospel of the Kingdom? Actually, ang kingdom, alam natin yung Diyos ay mayroong eternal kingdom. Yung eternal kingdom na yon, ang Ama yung hari. Okay. Nung likhain niya ang yung langit at ang lupa, yung physical world, ang unang taong si Adan, sabi doon sa Genesis, and let him have dominion. Bibigyan natin sila ng kaharian. So, ang ibinigay talaga ng Diyos sa tao, yung kaharian, yung pagharian ng tao ang lupa. Yun nga lang, dahil nahulog sa kasalanan, nawala yung kaharian na yun. Ngayon, ang plano ng Diyos is i-restore itong kingdom na to. Kaya nga si Christ yung pangalawang Adan. So, ibig sabihin pa, Pastor Mark, saglit lang po, medyo sabi mo na yung hari ay yung Ama, yung Creator. Pero maraming tagapagturo ngayon na nagsasabi na si Jesus Christ ang hari sa kingdom. So ano ba talaga yung totoo? Sino ba talaga ang hari sa kingdom? Pwede mo po bang ipaliwanag step by step? Bakit ganun pagkakapaliwanag yun? Okay, dahil kingdom ang ating pinag-usapan, ang Ama talaga ang eternal king, sabi ng Jeremiah chapter 10, verse 10. Ngayon, nung mahulog sa ang tao sa kasalanan, nawala yung kingdom ng Diyos sa lupa dahil ang pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang vice regent, ginawa niyang king. The first king on earth ay si Adan. Kaya nga sabi doon, let them have dominion. Bibigyan natin sila ng kaharian. Ang salitang dominion is mamlaka sa salitang Hebrew na ang ibig sabihin, let them rule. Let them rule. Bibigyan natin sila ng kaharian. So, ibig sabihin, pag sinabing kingdom, hindi ka pwedeng magiging hari kung wala kang pinagharian, wala kang territory. So, nilikha ng Diyos ang tao bilang hari at mayroon siyang territory. Ngunit, nang mahulog sa kasalanan ang tao, ito nga ay malawak na pagpapaliwanag, nawala yung kanyang kaharian. Kaya ang plano talaga ng Diyos ay ibalik ang kaharian na yun na nawala sa tao. Kaya nga nung mahulog sa kasalanan sa Genesis 3:15, doon nangako ang Diyos na itatayo niya muli ang ikalawang Adan. Yung nga ang binhi ng babae. Alam niyo po, Pastor, pagdating po kay Adan, marami pong taong hindi nakakaalam na si Adan pala ay hari din.
Yes. Oo. Kasi ang ating pong madalas pong marinig ay si Adan ay ninuno natin, unang nilalang ng Diyos at siya din naman yung unang nag-disobey sa Diyos. Pero yun pala, dito sa The Gospel of the Kingdom, ay isa din siyang hari. Isa siyang hari. Napaka-interesting po. Basta pwede nyo, sige. So ang Diyos ang hari sa yung eternal king, wala pa. Kung hindi pa niya nilikha ang tao, naghahari na sa spiritual realm, sa invisible realm, ang Diyos. Kaya nung likhain niya ng tao, colony, gumawa siya ng bagong kaharian na physical. Hindi siya mismo ang maghari, kundi yung tao na kanyang nilikha, at ito nga ay si Adan. Kaya ang mundo, ang buong daigdig ay pagharian ni Adan at ng kanyang mga lahi. Kaya yung sabi na, let them have dominion. Sa lahat ng nilikha, magkakaroon ng kaharian, ang maghahari ang tao. So, sa madaling kwento, to make the story short, nahulog ang tao kaya nawala ito. So, pansamantala, inilagay ng Diyos ang kingdom sa Israel. Israel. Yes. So, kaya the kingdom of God in Israel. Nawala yun. Okay. No? Nawala din yung kaharian na yun dahil lahat ng yun ay umano din nahulog din sa talaga sa pagsuway sa Panginoon. Kaya ang unang mensahe ni John the Baptist is the restoration talaga ng kingdom. Restoration of the kingdom. Kaya sabi niya sa Matthew, kung ating babasahin, si John the Baptist, itong sabi niya, Matthew chapter 3, verse 2, sabi niya, repent, for the kingdom of heaven is near. Nawala kasi. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, the restoration of the kingdom. Kaya yung kingdom na ito ay mayroong mabuting balita. At ang good news of the kingdom is salvation. Salvation. Wow. Salvation. Dahil nais ng Diyos, bumalik ang tao sa kanyang kaharian. Pumasok ulit tayo sa kanyang kaharian. Nais ng Diyos na ang tao ay muli niyang pagharian at ang tao ang maghahari sa physical world na kanyang ginawa. Ibig pong sabihin ay nawalay ang harian sa tao. Yes. Nung mahulog ko sa kasalanan. Kaya nga sa Lucas, naalala niyo, sabi ni Satanas kay Christ, kung sasambahin mo ako, ibibigay ko to sa iyo. Actually, mali yung, siyempre, sinungaling naman itong Satanas, ibibigay yung kaharian, kaya pinakita kay Christ yung buong daigdig, ibibigay ko to sa iyo, sapagkat ito ibinigay sa akin. Actually, hindi naman talaga ang Diyos ang nagbigay kay Satanas ng kingdom upang pagharian niya ang earth. Kundi naloko niya, na-tempt niya, na-deceive niya si Adan. Kaya nung ma-deceive niya si Adan, nakuha niya yung rulership. Kaya sabi ng Biblia, Satan became the God of this world. So si Satan din ay isang Diyos din, ng sanlibutan ito. So ibig sabihin, pagdating sa bagay na dapat mag-ingat tayo kung kilala dapat natin kung sinong Diyos. Kaya siya ang nag-rule na hindi alam ng tao sa spiritual realm. At yung makikita natin yung rulership niya, dahil kinukontrol niya yung buong mundo, makikita natin yung manifestation ng kingship ni Satanas dahil gira, gutom, at kung ano-ano dyan, no? Mga sakit, kung ano-anong mga pestilence, gawa ni Satanas yan Ngayon, magkaroon ng solusyon yan kapag dumating ang kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos. Kaya ito yung good news. The restoration of the kingdom of God on earth. Wow. No? The kingdom of heaven ay muling makikita, magkakaroon ng manifestation sa earth. Kaya nga sabi ni Christ sa Matthew chapter 12 verse 28, if I cast out demons by the Spirit of God, no doubt the kingdom of God has come upon you. Dumating na nga. Kaya makikita natin sa ministry ni Christ na siya ay nagpapalayas ng mga masamang espiritu. Palatandaan yun na siya ang hari. Kaya nga, anointed king. No, siya yung ikalawang Adan. At ang tanong ngayon, kung tatanungin niyo ako kung kailan naging hari si Christ, nung siya'y baptismuhan ni Juan. Nung siya'y baptismuhan ni Juan. Yun ang kanyang, doon niya natanggap yung anointing, yung pagiging Christ. Kasi ang mga hari pinapahiran yan No? Yung legal kingship on earth. Yeah.
Siya yung naging legal king, kaya tinawag siya the Anointed King. The anointed king or Mula sa lahi ni David. mula sa lahi ng David. Amen. So, siya ay hari na mula sa lahi ni David kasi ipinangako siya yung ipinangako ng Diyos sa mundo na isang araw ang Diyos ay itatayo niya muli ang kanyang kaharian. So napakalawak ato pa lang to, parang patikin pa lang, no? No. Na magkaroon tayo ng pag-iisip. Pero ngayon, ang dapat nating isipin yung gospel of the kingdom. Kaya mapapansin natin yung gospel of the kingdom. Kapag babasahin natin ang Biblia, wala talagang relihiyon ay tinayo. Oh, Wala talaga. Ang daming relihiyon, 1,800 yata. Mahigit pa sa buong mundo. Siguro, milyon pa, no? Oo. Ang dami-dami talagang relihiyon, napakagulo. Pero ang lahat ng iyon, ni isa man, wala akong narinig na nangangaral patungkol sa kaharian ng Diyos. Kung papansinin natin ang mga relihiyon, naglaban-laban, nag-away-away, kung sinong pinakamagaling, sino sa kanila ang nasa tama, nagtuturuan, no? Nagpapagalingan, kung sino ang... Hindi ganyan. Si Christ, ang una niyang mensahe nung si Juan ay matapos na yung period of time ng kanyang pangangaral, pumasok sa eksena si Christ kasi patay na si Juan eh. No? Ano ang mensahe ni Christ? Mark chapter 1 verse 15. Sabi niya dito, "The time has come," he said, "the kingdom of God is near. Repent and believe the good news." repent and And believe the good news. Sapagkat ang kingdom ay mayroong good news. At yun nga, ang good news ay ang kaligtasan. Na ang tao ay makapasok muli doon sa kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi ni Christ kay Nicodemus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sabi niya, ibig mong sabihin, papasok muli ako sa sinapupunan ng aking ina upang ipanganak muli. Sabi ng ating Panginoon, I tell you the truth, if maliban ang tao ipanganak sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. No, kaya kailangan dalawang kapanganakan, water and Spirit. Naalala ko pang apostol sa conversation nila kay Lord Jesus Christ, di ba? Sabi pa ni Jesus Christ sa kanya, teacher ka pa naman ng law. Minsan, para kung ikaw ang kakausapin ng Panginoon ng gano'n, medyo pag may pride ka, masasaktan ka, di ba? Pero nakita natin doon sa Nicodemus, hindi siya gano'n. Sa kanilang conversation. Sa conversation. Kasi hindi talaga makita ni Nicodemus yung kingdom kasi sila religion eh. Kapanahon ng yon talagang Judaism ang umiiral. Okay. Religious na ang kaya hindi nila nakikita yung plano ng Diyos na ang gusto ng Diyos, i-restore yung kingdom. Kaya nga ang mga prophet, kung pag-aralan natin lahat sila, ang kanilang pananawagan is ang pagdating ng Mesiyas. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, pwede po kayong, may katanungan kayo sa mga tinuturo ito, pwede po kayong maglagay ng question sa ibaba po ng comment section box at pwede niyo pong sabihin ito at amin po ito sagutin sa mga susunod po na pag-aaral.